Hello! So, welcome sa ating C-sharp trivia. So, this is in Taglish. Okay, so this is the continuation ng C-sharp string trivia natin. No? This is the part 2. So, let's look at these two code fragments. Diba? We're going to manipulate yung this array string. Okay. Ngayon, may dalawang paraan, di ba? Yung first part natin, ginamit natin yung concat, di ba? Sabi natin, optimize to kasi low level yung ginagamit niya, di ba? So, what about, kunyari, gamitin natin yung string builder, di ba? Di ba may idea na tayo kung ano yung ginagamit ng string builder, di ba? So, sabi din, mas efficient siya. So, ano sa dalawa yung mas efficient? Okay, so, siguro sasabihin nyo, eto yung string builder, di ba? Pero hindi. In this case, dito sa case na to, ang more efficient is yung string concat. Kasi ang ibig sabihin, basta konting maliit lang yung dataset mo. Yung yung let's say yung array mo o yung list of string, konti lang, okay gumamit noong ng string concat. But, kung mag-concatenate ka ng very large strings, o kaya yung mga dynamic, di ba? Yung may mga dynamic string concatenation. Let's say kunyari, nagki-create ka ng SQL script, di ba? Usually nagko-concatenate tayo, di ba? Mahaba 'yun. Lalo na kunyari yung SQL script mo is, let's say, bulk update, something like that, di ba? Maraming insert to, ganyan, insert, ganyan. So, mas magandang gamitin doon yung string builder. Di ba? Mas maganda. So, next, meron tayong dalawang expression again, So, yung una is yung string interpolation ang ginagamit. Okay? Yung isa naman, yung string format ang gagamitin. So, kung titignan mo, ano sa dalawa yung mas optimize? Okay? So, ang mas optimize sa dalawa is yung A. Kasi, yung interpolation, actually, yung string interpolation, it doesn't happen during runtime, but it will be replaced during compile time. So, ang ibig sabihin, parang ganito. Let's say, parang ganito. So, ito yung, di ba, yung string interpolation. During compile time, ang mangyayari dyan, yung compiler, gagawin niya na ganito. Let's say, string result is equal to name 1, age, colon 25. So, at compile time, gagawin niya agad ito. Hindi niya at compile time, ganitong gagawin, hindi during runtime. Hindi katulad ng kung string format, ito i-evaluate pa ng runtime. So, ang ibig sabihin, ito parang naging naging ganito na siya agad. Parang instead of nag-evaluate ka, ginawa niya na agad ng ganito. Kaya mas optimize yung string interpolation.
Now, ito, ah, using substring and ASPAN. So, yung iba hindi pa masyadong familiar sa span or span of T, something ganyan. So, siguro sometime magkakaroon tayo ng video for span of T. But, sa dalawang to, anong palagay niyo yung mas optimized? A or B? So, of course, the answer there is B, using the ASPAN. The reason behind it is that, di ba yung substring, it will create a new string based from another string, right? So, mag-iiba yung, magkakaroon ka ng new memory allocation, right? So, something like, parang the usual na nag-ano ka, nag-create ka nag-assign ka ng string sa isang variable, right? Let's say, kunyari, var str is equal to hello world. So, yung hello world, mag-allocate siya ng memory and then yung address will be passed to the str variable. But, yung ASPAN, let's say, meron ka na, di ba, yung ASPAN of str, di ba? Yung substring, yan, yung string substring, hindi siya gagawa ng bagong content or bagong memory allocation. Kung hindi, maggagawa lang siya ng pointer doon sa str. So, itong substring mo, hindi siya magkakaroon ng bagong memory allocation. Kung hindi, magkakaroon lang siya ng pointer doon sa fifth element, something like that. Ayun lang yung ang i-assign na hindi na bagong memory allocation. So, ayun yung pagkakaiba ng dalawa. Kaya, mas mabilis ito as optimize kasi memory reference lang. Hindi na siya bagong memory address ang gagawin. Diba?